Sa bawat pagpatak ng ulan, bumabalik ang alaala ng nakaraan. Ako si Miguel, isang lalaking minsang nangako ng walang hanggang pag-ibig sa babaeng naging sentro ng aking mundo. Siya si Ana, ang babaeng nagbigay ng kulay sa bawat araw ko. Ngunit tulad ng ulan na minsang bumuhos, kami naglaho sa isa't isa sa ilalim ng mga ulap ng hindi pagkakaintindihan. Taon na ang lumipas. Sa kabila ng aking pagtatangkang kalimutan siya, hindi maalis ang kanyang imahe sa aking isipan. Ang kanyang mga mata na puno ng pangako, ang kanyang nangiti na tila isang liwanag sa dilim. Ang aming huling pag-uusap ay nag-iwan ng sugat na hindi madaling maghilom. Ang mga salitang binitiwan namin sa isa't isa ay nagmistulang mga talim na pilit sumugat sa aming mga puso. Isang araw, sa di inaasahang pagkakataon, nagkita kami sa isang pagdiriwang sa probinsya. Nagsimula ang gabi sa kasiyahan, musika at mga palakpak. Ngunit sa isang kisap mata, ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang tibok sa aking puso. Nakita ko siya sa kabila ng mga tao, tila isang imahe mula sa aking mga alaala. Ang kanyang itsura ay hindi nagbago, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Naglakad ako palapit sa kanya, bawat hakbang ay puno ng kaba. Hindi ko alam kung paano niya ako tatanggapin. Sa huli, nagtagpo ang aming mga mata. Isang tahimik na sandali ang nagdaan bago niya ako kinausap. Miguel, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Ana, sagot ko, pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Nandito ako para sa aking tiyahin. Hindi ko rin inaasahan na makikita kita. Sa kabila ng mga tao, tila kami nag-iisa sa gitna ng pagdiriwang. Ang bawat tunog ay naglaho na tila ba ang mundo ay nagtuon sa aming dalawa. Ang aming mga mata ay nag-uusap sa katahimikan, mga salitang hindi kayang bigkasin ng aming mga labi. Ano na ang nangyari sa iyo, Miguel? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Ang huli kong balita ay nasa Maynila ka na. Oo, sagot ko, pilit na ngumiti. Nandito ako para magbakasyon. Gusto kong makalimot. Isang malalim na hininga ang aking binitiwan. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat ng aking nararamdaman. Ngunit alam kong ang pagkakataong ito ay hindi dapat palampasin. Nais kong malaman, Ana, sambit ko. May pag-asa pa ba para sa atin? Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pag-aalinlangan. Hindi ko masabi kung ano ang kanyang iniisip. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na sigaw ang nagmula sa likuran. Miguel! Miguel! Kailangan ka namin dito. Isang lalaking tumatakbo ang lumapit sa amin, hawak-hawak ang kanyang balikat. Nagkaroon ng tensyon sa aking katawan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit ang sitwasyon ay tila nagbabadya ng malaking problema. Napatingin si Ana sa akin, puno ng pagtataka. Miguel, ano ito? Tanong niya, puno ng pagkabahala. Napatingin ako sa kanya, puno ng pag-aalala. Alam kong ang sandali namin ay pansamantalang magwawakas. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, ang lalaki ay nagsalita muli. May aksidente sa kalsada. Sigaw ng lalaki, puno ng takot. Sa tingin ko, kailangan natin ng tulong mo. At sa isang iglap, ang gabi ay nagbago mula sa katahimikan tungo sa kaguluhan. Ang aming muling pagtatagpo ay natigil ng isang hindi inaasahang pangyayari. Ang aking puso ay puno ng pag-aalala, hindi lamang para sa aksidente, kundi para sa aming hindi tiyak na kinabukasan. Sa mga linggong lumipas, patuloy kong binabalikan ang mga alaala ng aming nakaraan ni Clara. Ang kanyang mga ngiti na tila nagbibigay liwanag sa bawat madilim na sulok ng aking buhay, ang mga tawanan at kwentuhang walang patid, ang mga pangakong sabay naming binitiwan. Subalit sa kabila ng lahat, ang mga sugat ng aming paghihiwalay ay nananatiling sariwa. Isa itong bahagi ng aking pagkatao na pilit kong nilalabanan.
ngunit hindi ko maitatangging patuloy akong umaasa sa muli naming pagtatagpo. Isang umaga, habang ako'y naglalakad sa paborito naming parke, napansin ko ang mga dahon na unti-unting nalalaglag mula sa mga puno. Ang mga ito'y tila mga alaala ng aming nakaraan. Maganda, ngunit hindi na maibabalik. Sa gitna ng aking pag-iisip, narinig ko ang isang pamilyar na boses. Isang boses na hindi kailanman nawala sa aking isipan kahit napilit ko itong nilalabanan. Si Clara. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Sa aming huling pagkikita, puno ng sakit at galit ang aming mga puso. Subalit ngayon, sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pag-asang hindi ko inaasahan. Ang pag-asa ng isang bagong simula. Ngumiti siya sa akin at sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Ang init na palaging nasa tabi ko kahit na siya'y wala. "Kamusta ka na?" tanong niya, may halong kaba at pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung paano sasagot. Paano mo nga ba sasabihin sa taong minsang naging mundo mo na patuloy kang nabubuhay kahit na wala na siya sa iyong tabi? "Okay naman," sagot ko, pilit na pinapakalma ang sariling damdamin. Ngunit alam kong hindi ito sapat. Alam kong kailangan kong sabihin ang totoo, ang lahat ng nararamdaman ko. Subalit paano ko nga ba ito sisimulan? Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, unti-unti kong sinimulan ang kwento ng sakit at hirap na naranasan ko mula nang kami nagkahiwalay. Ang mga gabi ng pag-iisa, ang mga umagang tila walang liwanag. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng ito at sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig, naramdaman ko ang unti-unting pagkawala ng bigat na matagal ko nang dinadala. Nakikinig siya at sa kanyang mga mata nakita ko ang pag-unawa. Ang pag-unawa na minsan kong hinangad ngunit hindi ko nakuha. Ngayon, narito siya handang makinig sa lahat ng aking hinaing. At sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kanyang pagtanggap. "Alam mo, hindi madali para sa akin ang lahat ng ito," sabi niya, may halong pag-aalala at pagsisisi sa kanyang tinig. "Minsan, iniisip ko kung paano ko nga ba nagawang saktan ka ng ganito. Pero sa bawat araw na lumipas, natutunan ko rin na patawarin ang sarili ko. At umaasa ako na sa isang araw, mapapatawad mo rin ako." Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang sakit na dulot ng aming nakaraan ay tila unti-unting nalulusaw sa kanyang sinseridad. At sa kabila ng lahat, naisip ko na marahil ito na nga ang simula ng aming pagpapatawad, hindi lamang sa isa't isa, kundi maging sa aming mga sarili. Sa aming pag-uusap, unti-unti naming napagtanto na hindi pa huli ang lahat, na sa kabila ng aming mga pagkakamali, may pag-asa pa ring magbuklod ang aming mga puso. Subalit sa gitna ng aming pag-uusap, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, dahilan upang kami magkubli sa isang maliit na gazebo sa parke. Sa ilalim ng bubong na iyon, sa kabila ng pagpatak ng ulan, naramdaman ko ang kakaibang pagkapit ng takot at pag-asa. Isang pakiramdam na tila may paparating na hindi inaasahang pagbabago. Sa gitna ng ingay ng ulan, may narinig kaming isang sumisigaw. Isang boses na puno ng takot at pangamba. Agad kaming nagmadaling lumabas mula sa aming kinukublian at sa aming paglapit, nakita namin ang isang batang babae na umiiyak sa gitna ng ulan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pamilyar na takot. Takot na minsang bumalot sa aking pagkatao. Subalit ngayon, hindi ko na ito hinayaang manaig. Lumapit kami ni Clara sa kanya at sa kabila ng ulan, ginawa namin ang aming makakaya upang siya'y tulungan. Habang sinasamahan namin ang bata papunta sa kanyang magulang na naghahanap sa kanya, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa pagitan namin ni Clara. Isang koneksyon na tila nagsasabing hindi pa huli ang lahat, na may pag-asa pa ring magbuklod ang aming mga puso. Ngunit sa kabila ng aming pagtutulungan,
Naramdaman ko ang isang hindi inaasahang takot. Takot na ang pagbabagong hinahanap ko ay hindi ko pa rin matatagpuan. Ano nga ba ang susunod na mangyayari? Sa gitna ng ulan at ng bagong simula, naramdaman ko ang takot sa posibilidad ng hindi inaasahang twist ng aming kwento. Habang naglalakad kami pabalik sa parke, bumalik ang lahat ng aking tanong. Ano nga ba ang hinaharap para sa aming dalawa? Sa kabila ng aming pagtatagpo, naramdaman ko ang isang pag-aalinlangan na hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa kabila nito, alam ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos at ang susunod na kabanata ay puno ng hindi inaasahang mga twist at posibilidad. Sa bawat hakbang, alam ko na ang aming kwento ay patuloy na magbabago. At sa kabila ng lahat, umaasa ako na ang aming mga pusong nagtagpo ay magtatagpo muli sa tamang panahon. Sa pagbubukas ng pinto ng kapehan, agad kong naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang alingawngaw ng nakaraan. Muli kong nakita si Clara, ang babaeng minsang naging sentro ng aking mundo, nakaupo sa sulok ng paborito naming mesa. May dalang kaba sa aking dibdib, nilapitan ko siya, at sa bawat hakbang ay tila bumabalik sa akin ang mga alaala ng masasayang araw na aming pinagsaluhan. Anton, bati niya sa akin. Isang ngiti ang bumati sa kanyang mukha pero may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi ko maikakaila ang pagnanais kong yakapin siya, ngunit alam kong may kailangang linawin muna sa pagitan naming dalawa. Umupo ako sa kanyang harapan at sa umaandar na oras, unti-unti kaming bumalik sa mga alaala ng nakaraan. Salamat sa pagpunta, sabi ni Clara habang iniiwas ang tingin sa akin. Tila may hinahanap na kasagutan sa mga mata ng ibang tao sa paligid. Alam kong hindi madali para sa atin ang muling pag-uusap na ito. Oo, Clara. Matagal na nating iniiwasan ang pagkakataong ito. Tugon ko habang iniisip kung paano ko haharapin ang bigat ng aming nakaraan at ang pag-asang nakapaloob sa aming kasalukuyan. Ngunit alam kong may mga bagay na kailangan nating pag-usapan para sa ating kapwa katahimikan. Tumango siya at sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na minuto, unti-unting nagbukas ang mga pinto ng aming nakaraan, kasama ang mga dahilan ng aming pagtatapos. Mga hindi pagkakaintindihan, mga nasayang na pagkakataon, at mga salitang hindi nasabi. Sa bawat salitang binitiwan, ramdam ko ang sakit at panghihinayang, ngunit kasabay nito ay ang pag-asa ng muling pagkakaayos. Anton, gusto kong malaman mo na hindi madali para sa akin ang mga nangyari. Hindi ko alam kung paano kita patawarin noon, sabi ni Clara habang unti-unting bumibigat ang kanyang boses. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan kong maghilom. Hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng galit at pangungulila. Nakita ko sa kanyang mga mata ang katotohanan ng kanyang sinasabi at sa unang pagkakataon, naramdaman kong maaring may pag-asa pa para sa amin. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang bagay na hindi ko maikubli at hindi ko rin kayang manahimik. Clara, may isang bagay akong dapat aminin sa'yo, sabi ko habang inilalagay ang aking mga kamay sa mesa, pilit na nilalabanan ng kaba. May isang lihim na matagal ko nang dala at sa tingin ko, ito ang tunay na dahilan ng lahat ng nangyari sa atin. Tumingin siya sa akin, puno ng kuryosidad at takot sa kung anuman ang aking sasabihin. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang mga alaala ng gabi, kung kailan nag-umpisa ang lahat ng ito. Isang gabi ng kasiyahan na nauwi sa isang trahedya at ang mga pangyayaring hindi ko inaasahang magpapabago sa aming buhay. Clara, noong gabing iyon, hindi aksidente ang nangyari. May isang taong sinadya ang lahat, isang taong malapit sa atin, at ang taong iyon ay si Lucas. Tahimik siya, tila hindi makapaniwala sa aking tinuran.
Si Lucas ang matalik kong kaibigan at ang taong minsang naging bahagi ng aming buhay. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa kanya, ngunit alam kong ito na ang tamang oras. Si Lucas ang may pakana ng lahat. Alam kong mahirap itong paniwalaan, pero siya ang nasa likod ng mga pangyayaring sumira sa atin. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo noon dahil takot akong masaktan ka. Ngunit ngayon, kailangan mong malaman ang katotohanan. Halos hindi makapagsalita si Clara. Nakikita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata, ang pag-iisip kung paano at bakit nagawa ito ni Lucas sa amin, ang pag-aalinlangan sa kanyang puso at ang pagkabagabag sa kanyang isipan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong kailangang harapin namin ng katotohanan upang mahanap ang tunay na kapatawaran. Anton, paano mo nalaman ito? Bakit ngayon mo lang ito sinabi? Tanong ni Clara, puno ng hinanakit at pag-usisa. Matagal ko nang alam, Clara, pero hindi ko kayang sirain ang pagkakaibigan namin ni Lucas at higit sa lahat, hindi ko kayang masira ang buhay mo. Pero ngayon, alam kong ito lang ang paraan para mahanap natin ang kapatawaran. Sa kanyang pag-iisip, alam kong marami pa kaming kailangang pag-usapan. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman kong sa pagbubunyag ng katotohanan, may pag-asa kaming muling bumuo ng bagong simula. Sa likod ng sakit at pag-aalinlangan, naroon ang pag-asang maibalik ang dalawang pusong minsang nagtagpo at ngayoy muling nagkakaroon ng pagkakataon sa panahon ng pagpapatawad. Ngunit sa kabila ng bagong simula, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang gagawin ni Lucas kapag nalaman niyang alam na ni Clara ang katotohanan? Sa paglipas ng mga araw, ang bawat pagtibok ng puso ko ay tila nagiging mas malinaw. Lahat ng alaala, lahat ng sakit, at lahat ng pag-asa ay unti-unting bumabalik sa akin. Sa kabila ng mga ito, ipinilit kong manatiling matatag. Alam kong sa pagbabalik ni Luna sa buhay ko, kailangan kong maging handa. Hindi ko maitatanggi na may bahagi ng puso ko na gustong bumalik sa nakaraan, sa mga panahong kami ay masaya at puno ng pag-ibig. Ngunit ang kasalukuyan ay hindi maaaring itanggi, lalo na ang sugat na iniwan ng aming nakaraan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa beranda ng aking bahay, wala sa loob kong tinitignan ang mga bituin na kumikislap sa kalangitan. Naalala ko kung paano namin dati pinapangarap ang mga bagay na tila abot kamay lamang. Ang mga pangarap na iyon ay tila naging bahagi na rin ng aming nakaraan, mga pangarap na hindi natupad. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang isang kakaibang pag-asa, na parang ang mga bituin ay may sinasabi sa akin. Biglang, narinig ko ang tunog ng notification mula sa aking telepono. Sa unang tingin, akala ko ay isa lamang ito sa mga karaniwang mensahe. Ngunit nang makita ko ang pangalan ni Luna, biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ang mensahe ay simple lamang. Kailangan kitang makausap. May mahalaga akong sasabihin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya, ngunit alam kong hindi ko siya matatanggihan. Kinabukasan, nagkita kami sa isang maliit na kafe na malapit sa parke kung saan madalas kaming maglakad noong kami pa. Ang lugar na iyon ay puno ng mga alaala at sa bawat hakbang ay ramdam ko ang bigat ng nakaraan. Nang makita ko siya, hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago. Si Luna ay tila ibang tao, mas matatag at mas kalmado. Ngunit ang mga mata niya ay may sinasabi, hindi ko alam kung ano, ngunit may bahagi ng sarili ko na gustong malaman. Salamat at pumunta ka, bungad niya habang umupo kami sa isang sulok ng kafe. Ano ang gusto mong pag-usapan? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Tumingin siya sa akin ng diretso. May isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang itinatago. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang kaba. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko, ngunit alam kong kailangan kong marinig ito.
Alam mo ba kung bakit kita iniwan noon? Tanong niya na tila puno ng pagsisisi. Tumango ako, kahit na ang totoo ay hindi ko pa rin lubos na naiintindihan ang lahat ng dahilan. Lahat ng ito ay dahil sa isang lihim na hindi ko nagawang ibahagi sa iyo. Patuloy niya. May nangyari sa akin, isang bagay na hindi ko inaasahan. Nagkaroon ako ng anak at hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo. Para akong nahulog sa isang malalim na bangin. Ang mga salitang binitawan niya ay tila mga bombang sumabog sa paligid ko. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Isang anak, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Sa isang banda, gusto kong magalit, magtanong kung bakit niya itinago ito sa akin. Ngunit sa kabilang banda, naramdaman ko ang awa at pag-unawa. Bakit? Tanong ko, halos pabulong. Bakit hindi mo sinabi noon? Natatakot ako, sagot niya, habang ang luha ay unti-unting tumulo sa kanyang mga mata. Natatakot akong hindi mo ako matatanggap, na hindi mo matatanggap ang anak ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng ito ay tila isang bangungot na hindi ko inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang isang bagay, isang pag-asa na marahil, sa kabila ng lahat ng sakit, may pagkakataon kaming makabuo ng bagong simula. Tanggap kita, sabi ko, habang hawak ang kanyang kamay. Tanggap ko kayo. Ngunit bago pa man kami makapagpatuloy, isang tawag ang dumating sa kanyang telepono. Bigla siyang namutla, kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit may kutob akong ito'y may kinalaman sa anak niya. May nangyari sa kanya, sabi ni Luna, halos hindi makapagsalita sa takot. Sa puntong iyon, alam kong kailangan kong maging matatag. Kailangan kong ipakita sa kanya na hindi siya nag-iisa. Na sa kabila ng lahat ng ito, nandito ako para sa kanya. Ngunit ang tanong ay, ano ang mangyayari sa amin ngayon? Paano namin haharapin ang bagong pagsubok na ito? Sa kabila ng lahat ng pag-asa, tila may bagong panganib na darating sa buhay namin. Ang pag-ibig na minsang nasira ay tila nagkakaroon ng panibagong pagkakataon, ngunit hindi ko alam kung ano ang magiging kapalaran namin. Ang mga bituin sa langit ay patuloy na kumikislap, tila nag-aalok ng pag-asa sa kabila ng kadiliman. Ngunit ang tanong ay, handa ba kaming harapin ang mga susunod na kabanata ng aming buhay? Sa ilalim ng mga bituin, muli kaming nagtagpo ni Ana sa paborito naming tagpuan, sa tabi ng ilog na hinahaplos ng malamig na hangin ng Disyembre. Ang liwanag ng buwan ang tanging saksi sa aming muling pagkikita, sa lugar na puno ng alaala ng aming kabataan. Matagal na kaming hindi nagkikita, hindi nag-uusap, at parang napakatagal na naming nagkahiwalay. Ngunit ngayong gabi, tila hinahatak kami ng kapalaran upang magkasama muli. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdaming hindi ko mabasa. Halo ng pananabik, pangungulila at takot. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko maitanggi na ang puso ko ay kumakabog sa bawat hakbang niya palapit sa akin. Kamusta ka na? Bungad niya habang ang tinig niya ay puno ng pag-aalinlangan. Mas mabuti ngayon, sagot ko, pilit na itinatago ang kaba sa aking boses. Ikaw, kamusta ka na? Marami rin akong napag-isipan, sabi niya habang nakatingin sa ilog. Parang kailan lang nang nagkasama tayo dito, nangarap ng kung ano-ano. Pero hindi ko na inakalang darating pa ang ganitong pagkakataon. Tama siya. Parang kailan lang noong mahilig kaming mangarap, mga pangarap na hinubog ng kabataan, puno ng pag-asa. Ngunit ang mga pangarap na iyon ay naglaho sa isang iglap. Ang aming relasyon ay nasira dahil sa isang pagkakamali, isang bagay na hindi ko na mababawi. Matagal akong nangulila, nagalit at nagtampo, pero sa dulo, natutunan ko ring patawarin ang sarili ko. Marahil iyon din ang nararamdaman ni Ana. Salamat sa pagpunta, sabi ko habang unti-unting lumalapit sa kanya.
Hindi ko inakalang magkakaroon pa tayo ng pagkakataong mag-usap ng ganito. Alam mo, matagal din akong nag-isip bago pumunta dito. Sabi niya, sabay tingin sa akin. Pero naisip ko, kailangan natin ito. Kailangan nating tapusin ang kwentong ito ng maayos. Dama ko ang bigat ng bawat kataga niya. Alam ko ang kahalagahan ng pagkikita naming ito, hindi lang para sa kanya kundi para sa akin din. Ngunit hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko, ano nga ba ang ibig sabihin ng tapos na? Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano sisimulan, sabi ko, habang ang hangin ay nagdadala ng malamig na simoy ng alaala. Pero gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko ang lahat ng nangyari. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng kirot at pag-unawa. Alam kong hindi mo sinasadya at alam kong mahirap iyon para sa iyo, para sa atin. Pero hindi ba? Lahat naman tayo ay nagkakamali. Tumango ako at biglang bumalik sa akin ang alaala ng gabing iyon. Ang gabing nagdulot ng matinding sakit ng hindi inaasahang pag-aaway. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, narito kami ngayon, bumabalik sa kung saan kami nagsimula. Ang lugar na ito ay naging saksi sa aming mga pangako at ngayon ay nagiging saksi sa aming pagpapatawad. Gusto kong malaman mo na pinatawad na kita matagal na. Sabi niya na tila nagbigay ng liwanag sa madilim kong mundo. Hindi ko na hahayaang ang galit at hinanakit ang magdikta sa kung sino ako ngayon. Sa mga salitang iyon, naramdaman kong ang mga tanikala ng nakaraan ay unti-unting nawawala sa aking puso. Ang bigat ng mga alaala ay nagiging magaan at ang sakit ay napapalitan ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang tanong na pumipigil sa aking isipan. Sa tingin mo ba, may pagkakataon pa tayong magsimula muli? Tanong ko habang ang pag-aalinlangan ay lumalaban sa pag-asa. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng misteryo. Hindi ko alam, Adrian, pero ang alam ko, nandito tayo ngayon at iyon ang mahalaga. Sa kanyang mga salita, isang bagong pag-asa ang sumibol sa aking puso. Sa ilalim ng malamig na hangin ng Disyembre, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya, ang init ng pag-asang hindi ko naisip na muling darating. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, tila mayroong isang lihim, isang bagay na hindi ko pa alam. Biglang bumalik sa akin ang alingaw-ngaw ng isang tawag mula sa ospital noong nakaraang linggo. Ang tawag na iyon ay nagbabalita ng isang hindi inaasahang pangyayari, isang bagay na hindi ko pa nababanggit kay Ana. May kailangan akong sabihin sa iyo, bungad ko habang ang kaba ay muling bumalot sa akin. May tawag akong natanggap mula sa ospital. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha, ang pag-aalala na tila nagsasabing alam na niya ang balitang iyon. Sa kabila ng lahat ng pag-asa at pagpapatawad, naroon pa rin ang mga tanong. Ang mga tanong na maaaring bumago sa lahat. At sa ilalim ng mga bituin, sa malamig na simoy ng hangin, isang hindi inaasahang balita ang nagbabadya. Isang balita na maaaring magdala sa amin sa bagong yugto ng aming kwento o sa hindi inaasahang wakas. Sa kabila ng malamig na hangin ng Disyembre, nararamdaman ko ang init ng aking mga pisngi habang naglalakad kami ni Clara sa makipot na daan papunta sa lumang parke na madalas naming puntahan noong kami magkasintahan pa. Ang bawat hakbang ko'y puno ng pag-aalala, ngunit kasabay nito ang pag-asa na sa wakas ay magkakaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Sa mga nakaraang taon, maraming tanong ang bumabagabag sa akin. Mga tanong na umaasa akong ngayon ay magkakaroon ng kasagutan. Salamat sa pagpunta, Clara, sabi ko, pilit na binibreak ang katahimikan. Sinalubong niya ako ng isang matipid na ngiti. Hindi ko mawari kung ito'y mula sa pag-aalala o simpleng pagod lang. Alam kong hindi madali para sa iyo ito. Walang anuman, Miguel. Sa totoo lang, matagal ko na ring gustong makipag-usap sa iyo. Pero alam mo na, hindi ko alam kung paano sisimulan.
Sagot niya habang nagpatuloy kaming maglakad. Sa kanyang tono, nararamdaman ko ang bigat ng mga tao ng hindi pagkakaintindihan at mga nasayang na pagkakataon. Umupo kami sa isang bakanteng bangko, mga dahon ng siyang nakakalat sa paligid na tila sumasalamin sa kalat ng aming nakaraan. Sinubukan kong punuin ang katahimikan sa pagitan namin ng mga kwento mula sa aking mga naging karanasan sa nakalipas na taon, mga nakakatawang insidente sa opisina at ang ilan sa aking mga bagong natutunan. Ngunit nararamdaman kong ang katahimikan ni Clara ay hindi dahil sa kawalan ng interes, kundi dahil sa mas malalim na bagay na bumabalot sa kanya. Miguel, alam kong may mga bagay tayong hindi na maibabalik. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko kinasusuklaman ang lahat ng nangyari sa atin. Sa kabila ng lahat, natutunan ko kung paano mahalin ang sarili ko, kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang paglayo sa'yo. Wika ni Clara, ang kanyang mga mata ay tila nagsusumamo na maintindihan ko ang kanyang damdamin. Napalunok ako, hinahanap ang mga tamang salita. Alam ko, Clara, alam ko na marami akong pagkukulang at sa mga panahong yon, pinili kong hindi makinig sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita mapapatawad sa sarili ko, pero sa araw-araw natutunan kong patawarin ang sarili ko sa mga pagkakamali ko sa'yo. Napatitig siya sa akin, tila nag-iisip. Miguel, noong iniwan kita, hindi ko akalaing babalik ka pa. Pero heto tayo ngayon, hindi ko alam kung bakit. Sa lahat ng sakit, hindi ko alam kung kayang bumalik sa dati. Pero siguro kailangan ko munang malaman kung may puwang pa sa puso ko para sa'yo. Ang mga salitang iyon ay tila mga sibat na tumama sa aking puso. Alam kong may bahagi ng kanyang damdamin na hindi ko na kailanman maabot. Mga bahagi ng kanyang buhay na hindi na ako magiging bahagi. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nararamdaman ko ang pag-asa. Ang pag-asa na sa kabila ng lahat, may puwang pa rin para sa amin. Clara, hindi ko alam kung paano magiging tayo muli. Pero alam ko na hindi ito madali. Ang gusto ko lang sana ay magkasama tayong bumuo ng bagong simula. Kahit na hindi na tayo ang dating tayo, baka may bagong tayo na mas matibay, mas handa. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay naglalambing. Miguel, hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng landas na ito. Pero handa akong subukan, kahit na nangangahulugan ito ng pagpapatawad sa mga sugat na iniwan natin sa isa't isa. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang tila bumabalik na koneksyon sa pagitan namin. Isang koneksyon na matagal nang naglahos sa aming mga puso. Ngunit sa kabila ng pag-asa, nararamdaman ko ang isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang bagay na hindi ko mawari. Habang naglalakad kami pa uwi, biglang tumunog ang telepono ni Clara. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Mula sa kalmado ay naging puno ng pag-aalala. Miguel, kailangan ko nang umalis, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Bakit? Ano ang nangyari? Tanong ko, ramdam ang pag-aalala sa kanyang tinig. May kailangan akong asikasuhin. Sorry Miguel, hindi ko kayang ipaliwanag ngayon pero may kailangan ka ring malaman. Sa tamang panahon, ang huling salita niya bago siya nagmadaling umalis, iniwan akong nagtataka sa bangko. Sa likod ng kanyang pag-alis, nararamdaman ko ang tila masalimuot na pag-ikot ng kapalaran na hindi ko pa ganap na maintindihan. Ano ang kanyang lihim? Ano ang bumabalot sa kanyang mga mata ng pag-aalala? Sa kabila ng aming muling pagkikita, tila may misteryo pa ring bumabalot sa amin. Sa mga tanong na bumabagabag sa akin, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nagbabadya ng bagong kabanata. Sa kabila ng lahat, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ngunit ang tanong, saan kami dadalhin ng bagong simula? Nasa harap ako ng pintuan ng kapehan kung saan kami unang nagkita ni Elara.
Nag-uumapaw ang aking dibdib sa iba't ibang emosyon, pag-asa, kaba at takot habang hawak ang pinto. 12 taon na ang lumipas mula nang huli kaming nagkita at hindi ko akalain na ang araw na ito ay darating pang muli. Sa mga nagdaang taon, itinuring ko siyang isang alaala na hindi na muling maibabalik sa kasalukuyan. Ngunit heto ako ngayon, sa parehong lugar kung saan lahat nagsimula at kung saan lahat nagtapos. Pumasok ako sa loob at agad kong naramdaman ang amoy ng sariwang kape at ang mahinang musika na tila isang pamilyar na himig. Napansin ko agad si Elara na nakaupo sa sulok, nakatitig sa bintana na para bang may malalim siyang iniisip. Hindi niya ako nakita agad kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na pagmasdan siya. Nagbago siya, ngunit sa mata ko, siya pa rin ang parehong babae na unang nagpatibok ng aking puso. Lumapit ako sa kanya at sa bawat hakbang ko'y tila bumibilis ang tibok ng aking puso. Nang malapit na ako sa kanya, saka lamang siya tumingin sa akin. Nagtagpo ang aming mga mata at sa sandaling iyon, tila bumalik ang lahat ng alaala, masasaya man o mapapait. Umupo ako sa kanyang harapan at nagbigay siya ng isang matipid na ngiti. "Kumusta, Leo?" tanong niya. "Kumusta, Elara?" sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Matagal-tagal na rin. "Oo nga, akala ko hindi na tayo magkikita ulit," sabi niya habang hinahaplos ang tasa ng kape sa kanyang harapan. "Pero heto tayo ngayon. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Napakaraming bagay ang gusto kong sabihin sa kanya, ngunit parang lahat ng iyon ay naglaho sa aking isipan. Sa halip, tiningnan ko siya at naghintay na siya ang magsimula. Nagulat ako nang bigla kang magpadala ng mensahe," ani Elara. "Hindi ko inasahan na pagkatapos ng lahat, may lakas ka pang loob na makipagkita." Huminga ako ng malalim, sinusubukang hanapin ang tamang salita. "Elara, maraming taon ang lumipas at sa bawat araw na iyon, iniisip ko ang lahat ng nangyari. Nais kong humingi ng tawad sa mga nagawa ko noong panahon na iyon." Tumango siya at nakita kong kumikislap ang kanyang mga mata. "Pareho tayong may pagkakamali, Leo, at sa lahat ng iyon, nais ko ring humingi ng tawad sa mga nasabi kong masakit." Nagpatuloy ang aming pag-uusap at unti-unti naming binalikan ang mga alaala ng aming nakaraan. Ang mga masasayang araw, ang mga hindi pagkakaintindihan, ang mga pangarap na sinubukan naming buuin, at ang mga sugat na hanggang ngayon ay may bakas pa rin. Sa kabila ng sakit, naroon din ang pag-asa na maaaring maghilom ang lahat ng ito kung kami lamang ay magbibigay ng pagkakataon. Habang nag-uusap kami, napansin kong may nagbago sa kanya. Hindi na siya ang dating Elara na puno ng galit at sama ng loob. May bagong liwanag sa kanyang mga mata at dama ko na handa siyang muling umasa. Isang oras na ang lumipas at tila hindi pa rin sapat ang panahon upang mapag-usapan ang lahat. Nagdesisyon kaming maglakad-lakad sa parke upang ipagpatuloy ang aming kwentuhan. Sa aming paglalakad, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay nang hawakan ko ito. Hindi siya tumutol at sa halip, ngumiti siya sa akin. "Leo, sa totoo lang, natatakot pa rin akong umasa," sabi niya habang nakatingin sa mga bituin sa langit. "Pero may bahagi sa akin na nagsasabing baka ito na ang tamang panahon. Elara, handa akong bumawi sa lahat. Handa akong magsimula ulit kung handa ka rin," sagot ko, puno ng pag-asang sanay ito na ang simula ng bagong kabanata para sa amin. Ngunit sa gitna ng aming paglalakad, biglang may tumunog na telepono. Kinuha ito ni Elara mula sa kanyang bulsa at nakita kong nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging seryoso ito at tila may bumabagabag sa kanya. "Sandali lang, Leo," sabi niya habang sumasagot ng tawag. Narinig ko ang pabulong niyang pag-uusap at kahit hindi ko man marinig ang lahat ng sinabi, alam kong may mahalaga itong mensahe. Nang ibaba niya ang telepono, bumalik siya sa tabi ko, ngunit iba na ang kanyang aura. "Leo,
May kailangan akong ayusin. Hindi ko inasahan ito, pero kailangan ko talagang pumunta. Ano ang nangyari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. May emergency sa pamilya, kailangan ko silang puntahan ngayon din. Sagot niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Niyakap ko siya at naramdaman ko ang bigat ng kanyang sitwasyon. Sasamahan kita, alok ko, ngunit umiling siya. Hindi, Leo. Kaya ko ito. Pero salamat. Mag-uusap ulit tayo. Ito ay hindi pa ang huli, sabi niya bago siya umalis. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng parke, puno ng pag-aalala at pag-asa. Ano kaya ang mangyayari sa amin? Ano ang dala ng tawag na iyon sa buhay ni Elara? Sa pagtalikod niya, alam ko na may bagong pagsubok kaming haharapin, ngunit umaasa ako na sa kabila ng lahat, hindi ito ang wakas ng aming kwento. Sa katahimikan ng aming munting silid, naramdaman ko ang bigat ng nakaraan na tila bumabalot sa aming dalawa. Hindi ko alam kung paano magsisimula, kung paano ibabalik ang tiwala sa isang relasyong matagal nang nawasak ng kasinungalingan at pagtataksil. Ngunit sa kabila ng lahat, narito kami, pilit na binubuo kung ano ang nasira. Alam mo bang hindi ko alam kung paano kita haharapin noong una kitang nakita muli? Tanong ni Maria, ang kanyang mga mata puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko siya masisisi. Napakaraming taon ang lumipas at sa bawat taon, nag-iwan kami ng pilat sa isa't isa. Pareho lang tayo, Maria. Sagot ko, sabay hawak sa kanyang mga kamay. Hindi ko rin alam kung paano kita kakausapin. Pero naglakas loob akong bumalik, umaasa na may puwang pa rin para sa pagpapatawad. Natahimik kami pareho. Ang aming mga alaala ng nakaraan ay unti-unting dumadaloy sa pagitan namin. Naalala ko ang araw na iyon, ang araw na naghiwalay kami. Puno ng galit at sama ng loob, binitiwan niya ako sa gitna ng ulan habang ako naman ay hindi alam ang gagawin. Ang sakit ng mga salitang binitiwan namin sa isa't isa ay parang sugat na hindi tuluyang maghilom. Ngunit ngayon, narito kami. Sa harap ng isa't isa, muling nagtatangkang bumuo ng mga pangarap na minsang nagkadurog-durog. Sa bawat hakbang na ginawa ko pabalik kay Maria, ramdam ko ang takot na baka hindi sapat ang aking mga sorry. Subalit sa bawat ngiti niya, sa bawat pagtingin niya sa akin, nabubuhay ang pag-asa na marahil tama ang desisyon kong bumalik. May tanong ako, Miguel, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Bakit ngayon? Bakit kailanman hindi ka nagsikap na bumalik noon? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Sa bawat taon ng aming pagkakalayo, may bahagi sa akin na natatakot na baka masaktan ko siyang muli. Pero may bahagi rin sa akin na umaasa na isang araw magiging handa kami sa muling pagkikita. Siguro natakot ako, pag-amin ko, habang nakatingin sa kanya. Natakot akong baka hindi mo ako tanggapin, natakot akong baka masaktan kita ulit. Pero sa bawat taon, naramdaman ko ang kawalan mo. Puno ng panghihinayang ang mga araw ko. Nakita kong nangumiti siya, bagamat may bakas ng luha sa kanyang pisngi. Alam mo bang hindi kita tuluyang nakalimutan, Miguel? Sa kabila ng lahat, hinintay ko pa rin ang araw na ito. Sa mga salitang iyon, ramdam ko ang init ng kanyang damdamin, ang pag-asang hindi pa tuluyang nawala. Sa kabila ng lahat ng sakit, naroon pa rin ang pag-asa na maaring buuin ang nawasak. Ngunit hindi ko maalis sa isip ang tanong, paano kung hindi nga ito sapat? Paano kung sa kabila ng lahat, hindi pa rin namin maibalik ang dating kami? Sa kabila ng pag-asa, may takot pa rin pumipigil sa akin. Miguel, may kailangan akong sabihin sa'yo. Biglang sambit ni Maria, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Sa mga taon na wala ka, may natuklasan ako. Napatingin ako sa kanya, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ano kaya ang kanyang sasabihin? Sa kabila ng pag-asa, narito ang takot na baka may hindi ako alam. May anak tayo, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon.
Nagkaroon tayo ng anak at hindi ko alam kung paano kita sasabihan. Gulat ang bumalot sa akin. Paano? Kailan? Sa isip ko, nagsimula ang maraming tanong. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang saya, ang pag-asa na maaring buuin muli ang aming pamilya. Maria, hindi ko alam kung ano ang sasabihin, sambit ko habang hawak ang kanyang mga kamay. Pero isa lang ang sigurado ako. Gusto kong makilala siya, gusto kong bumuo kasama ka. Ngunit sa likod ng mga ngiti, naramdaman ko ang pag-aalinlangan. Ano ang mangyayari sa amin? Paano namin haharapin ang bagong kabanata na ito? Sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asa na maaring buuin muli ang nawasak. Subalit, sa likod ng mga ngiti at luha, may naramdaman akong kakaiba. Sa silid na ito, sa pagitan ng aming mga puso, may naramdaman akong takot. May naramdaman akong pagbabanta. Miguel, may kailangan pa akong sabihin, sabi ni Maria. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. May iba pang ama ang anak natin. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang pagyanig ng aking mundo. Paano? Sino? Sa kabila ng lahat, naroon ang takot na baka hindi na namin maibalik ang dating kami. Ngunit sa kabila ng takot, naroon pa rin ang pag-asa na sa panahon ng pagpapatawad, maari naming hanapin muli ang pag-ibig na minsang nawala. Bagamat mahirap, pinili kong bumalik sa lugar na minsan naming tinawag na paraiso. Ang tanawin dito ay hindi nagbago. Ang mga puno'y patuloy na sumasayaw kasabay ng hangin at ang dagat ay tila isang malawak na salamin na naghahatid ng kapanatagan sa sinumang nagmamasid. Pero ang pakiramdam ko ay ibang-iba. Marahil ito'y dahil sa bigat ng nakaraan na daladala ko sa aking dibdib. Lumipas ang mga taon mula nang huli kaming magkita ni Lila. Mula noon, marami na ang nagbago pati na rin ako. Subalit ang pagnanais na makaharap siya muli ay hindi naglaho. Nagiiwan ito ng napakatinding pangungulila na mahirap ipaliwanag. Sa bawat hakbang ko papunta sa lugar na ito, ramdam ko ang pagkabog ng aking puso. Hindi ko matiyak kung ito'y dahil sa kaba o sa pananabik na makita siyang muli. Habang naglalakad ako sa dalampasigan, bumalik sa akin ang alaala ng huling araw na magkasama kami. Ang mga salitang binitiwan ko, mga pangakong hindi ko natupad, at ang kanyang mga matang puno ng pighati. Noon, hindi ko pa lubos na nauunawaan ang bigat ng aking mga pagkakamali. Ngunit ngayon, handa na akong harapin ang lahat ng ito, kahit pa ang ibig sabihin ay muling masaktan. Sa di kalayuan, nakita ko siyang nakatayo sa ilalim ng puno ng niyog. Ang kanyang buhok ay nilalaro ng hangin. Sa unang tingin, para bang walang nagbago sa kanya. Ngunit alam kong sa kabila ng kanyang maamong mukha ay may mga sugat na hindi madaling maghilom. Lumapit ako sa kanya at sa bawat hakbang ay tila lumulubog ang aking mga paa sa buhangin ng nakaraan. Lila, ang tangi kong nasabi nang kami magkalapit. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-uusap na ito. Ang daming salitang gustong kumawala, ngunit tila natutunaw ang aking dila sa bigat ng pag-aalala. Matagal din, ano? Sagot niya, may bahid ng lamig sa kanyang tinig. Ngunit sa likod ng mga mata niya ay may ningning na tila umaasa. Oo, matagal na rin, sagot ko habang pilit na tinatansya ang kanyang reaksyon. Paano ka na? Mas mabuti na, ang kanyang sagot. Ikaw? Napabuntong hininga ako. May mga bagay na hindi ko pa rin kayang iwan, pero sinusubukan ko. Tumango siya at sa kanyang mga mata ay nabasa ko ang pag-unawa. Minsan, sa pagitan ng mga bagay na hindi nasasabi, ay may mga damdaming mas malalim kaysa sa mga salitang kayang sambitin. Nais kong sabihin sa kanya ang lahat ng aking pagsisisi. Ang mga gabing hindi ako makatulog sa pag-iisip kung paano ko siya nasaktan at kung paano ko gustong ituwid ang lahat. Ngunit pinili kong makinig muna sa kanya sapagkat sa tingin ko ito ang tamang panahon para hayaan siyang magsalita. Alam mo, simula niya,
Maraming beses na kitang gustong kausapin, pero natatakot ako na baka wala kang sasabihin kundi mga paumanhin na hindi ko kailangan. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Lila, hindi ko alam. Hayaan mo kung tapusin. Putol niya, ngunit sa tono ng kanyang boses ay wala ang dating lamig. Sa dinami-rami ng oras na nagdaan, natutunan kong patawarin ka. Pero higit sa lahat, natutunan kong patawarin din ang sarili ko sa mga bagay na hindi ko nagawa. Nang marinig ko iyon, tila nagbukas ang isang pinto sa loob ko na matagal nang nakasara. Ang pag-asa na minsang nawala ay muling bumalik. Ngunit bago pa ako makapagsalita, nagpatuloy siya. Hindi ko alam kung anong meron sa atin ngayon o kung meron pa nga ba. Sabi niya habang nakatingin sa akin. Pero gusto kong malaman mo na handa akong magsimula ulit kahit pa bilang magkaibigan. Naramdaman ko ang pag-alsa ng mga damdamin sa aking dibdib. Ang simpleng alok na iyon ay tila isang sinag ng pag-asa sa gitna ng madilim na ulap ng nakaraan. Ngunit bago pa man ako makapagpasalamat, may isang bagay na pumukaw sa aking pansin. Sa di kalayuan, may isang pamilyar na figura ang papalapit sa amin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may kung anong kaba ang bumalot sa akin. Sa bawat hakbang ng taong iyon, lumilinaw ang kanyang anyo. Siya yung taong matagal ko nang iniiwasan, ngunit hindi ko akalaing makikita sa sandaling ito. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Lila nang mapansin din niya ang bagong dating. Sa pagitan ng aming katahimikan, ang dagat lamang ang naririnig, ngunit ang kanyang presensya ay tila bagyong paparating, nagbabadya ng bagong yugto na hindi ko inaasahan. Pagmulat ng aking mga mata ay bumungad sa akin ang liwanag ng umaga na tila ba nagdadala ng panibagong pag-asa. Napuno ng mga alaala ang aking isipan habang nakatuon ang aking tingin sa kisame ng silid. Ang bawat sulok ng kwartong ito ay tila saksi sa mga sandaling puno ng saya at hinanakit na pinagsaluhan namin ni Lara. Ang mga nakaraang buwan ay naging mahirap para sa akin. Matapos ang lahat ng nangyari, hindi ko akalain na muling magtatagpo ang aming mga landas sa ganitong sitwasyon. Hindi ko maiwasang maalala ang araw na iyon sa parke kung saan una kaming nagkita pagkatapos ng mahabang panahon. Ang mga ngiti niya, ang mga mata niyang puno ng saya at pag-asa. Lahat ng iyon ay tila bumalik sa akin habang iniisip ko ang aming muling pagkikita. Ngunit sa kabila ng saya, may bahid ng takot at pangamba. Ano na nga ba ang magiging kahulugan ng aming pagkikita ngayon? Sa kabila ng lahat, nagpasya akong harapin ang araw na ito. Alam kong hindi magiging madali ang lahat, ngunit may bahagi sa akin na nagsasabing kailangan kong subukan. Minsan, ang pag-asang magbago ang lahat ay nagmumula sa pagnanais na itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Habang naglalakad ako papunta sa parking iyon, ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Paano ko ba haharapin si Lara? Ano ang sasabihin ko sa kanya? Ngunit sa likod ng mga tanong na ito, alam kong kailangan kong malaman ang sagot. Pagdating ko sa parke, nakita ko siya sa paborito naming bangko. Nakaupo siya roon, tila inaantay ang pagdating ko. Hindi ko maiwasang mapansin ang malalim niyang paghinga, ang pag-aalala na makikita sa kanyang mga mata. Lumapit ako sa kanya at naglakas loob na magsalita. Lara, bungad ko, puno ng kaba ang aking boses. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niyang iyon ay tila nagbalik ang lahat ng alaala. Alam kong hindi madali para sa kanya ang muling makaharap ako. Ngunit narito kami ngayon at sa pagkakataong ito ay hindi ko nahahayaan pang masayang ang pagkakataon. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang lahat ng ito. Simula ko. Alam kong nasaktan kita noon at hindi ko alam kung paano ko maitatama ang lahat ng iyon. Pero nandito ako ngayon, humihingi ng tawad at umaasang maibabalik ko pa ang tiwala mo. Tahimik niyang pinakinggan ang bawat salitang binitiwan ko.
Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, ngunit ang mahalaga ay narito siya, handang makinig. Alam mo ba, sambit ni Lara, matagal ko nang pinapangarap na marinig yung mga salitang yan mula sa'yo. Pero natutunan ko ring patawarin ang sarili ko habang wala ka. Ngayon, nandito ka na, at sa wakas ay narinig ko na ang kailangan kong marinig. Nang mga sandaling iyon, nagkaroon ng panibagong pag-asa sa aking puso. Pero bago pa man ako makapagsalita muli, biglang bumuhos ang ulan. Natagpuan naming dalawa ang aming mga sarili na basang-basa sa ilalim ng ulan. Tumayo siya at hinawakan ang aking kamay, hinila ako papalayo sa bangko at patungo sa isang maliit na kubo sa gilid ng parke. Habang naroon kami, nagtatawanan sa gitna ng ulan, pakiramdam ko ay bumalik ang lahat ng saya. Ang ulan ay tila naging simbolo ng bagong simula, ng paglilinis sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng aming tawanan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Tila nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha habang binabasa ang mensahe. Nakita ko ang bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Bakit, Lara? Ano ang problema? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay may nakita akong takot na hindi ko maipaliwanag. Kailangan kong umalis, may mahalaga akong aasikasuhin, sabi niya, sabay takbo palayo. Nanatili akong nakatayo sa ilalim ng ulan, naguguluhan at puno ng tanong. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ano ang nangyari? Sa kabila ng lahat ng pag-asa at saya kanina, narito muli ang pag-aalinlangan. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang papalayong anino, isang bagay ang pumasok sa isip ko. May bagay na hindi ko pa alam. Isang bagay na maaring magbago sa lahat. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming kwento ay malayo pa sa katapusan.